Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na wala ng pangangailangan para sa mga kaalyado nito kasama na ang Estados Unidos na mag-escort para sa mga sasakyang Pilipino na nagdadala ng mga kagamitan para sa mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Ayungin, Second Thomas, Shoal sa kabila ng pagtaas ng mga pagtutunggalian sa karagatan ng China at Maynila. Ang aming misyon sa RORE, Rotation and Resupply, ay para sa amin na isagawa ayon kay AFP spokesman Col Medel Aguilar sa isang paliwanag noong Huwebes. Subalit sinabi rin ni Aguilar na ito ay para sa aming bansa upang tuparin ang responsibilidad na ibinigay sa amin na may mga sovereign rights at jurisdiction para matiyak na makikinabang tayo mula sa mga yaman na naroroon. Sinabi rin niya na ito ay isang insulto na isiping itong nagdidikta ang Estados Unidos sa mga hakbang ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tayo ay isang soberanong bansa at mayroon tayong independenteng patakaran sa aspeto ng panlabas na relasyon. Kaya para sa akin, ito ay lumalabas na malalaking pang-insulto. Sinasabi nilang ibang bansa ang nagdidikta sa mga hakbang ng Pilipinas. Pahayag ni Aguilar. Sinabi rin ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa mga alitan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang Estados Unidos ay hindi isang partido sa isyu ng South China Sea. Wala itong karapatan na makialam sa isang alitan sa pagitan ng China at Pilipinas, ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning. Ang pangako ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Pilipinas ay hindi dapat nakakasagasa sa soberanya at interes sa karagatan ng China sa South China Sea. At hindi rin ito dapat nagbibigay lakas at lakas loob sa mga iligal na reklamo ng Pilipinas. Dagdag ni Mao. Sinabi rin niya na may obligasyon ng China na tiyakin ang kaligtasan ng mga naglalayag sa lugar. Kinatigan din ni Aguilar ang mga paratang na sinusundan, binabantayan, pinapaalalahanan at inuusisa ng mga Chinese Naval at Air Forces ang Philippine Navy ship na Conrado Yap habang ito ay naglalayag malapit sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal noong Lunes. Ayon kay Aguilar, ang Conrado Yap ay nasa isang pangkaraniwang patrol sa West Philippine Sea nang makita nito ang isang barkong Navy ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Ang barkong Chino ay sumunod sa BRP Conrado Yap. Iyon lang ang nangyari. Walang ibang hindi kanais-nais na pangyayari, ani Aguilar. Sinabi rin niya na ang pinakamalapit na distansiya ng barkong Navy ng China sa barkong Pilipino ay mga 2.7 nautical miles. Kaya wala itong anumang mga hakbang na inilabas mula sa barkong Chino. Matagumpay na nagawa ng aming barko ang kanyang misyon, pahayag ni Aguilar. Binalewala rin niya ang mga pahayag ng gobyerno ng China na dapat agad itigil ng Pilipinas ang kanilang paglabag at provokasyon upang maiwasan ang pag-escalate ng tensyon sa West Philippine Sea. Marahil, ang dapat itigil ay ang kanilang mga iligal na gawain sa loob ng ating maritime zone. Hindi sila dapat nandoon at hindi sila dapat nang aabala sa ating mga mangingisda. Dapat itigil ang lahat ng kanilang ginagawa, pahayag ni Aguilar.